Oops, sorry sir, hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Luna sa lalaking kaharap. Maingay ang tugtugan kaya hindi siya sigurado kung naririnig nito ang sinasabi niya. Natapunan ng champagne ang damit ng lalaki na dapat ay isa-serve niya sa kabilang table. Nagulat na lang siya nang may bumangga sa kanyang likuran. Magkahating gabi na rin kaya halos wala na sa sarili ang lahat dahil may tama na ng alak. What did you say, miss? Pagkatapos kong maligo sa dala mong alak, sorry lang. Singhal ng lalaki. Napaawang ang labi niya nang matitigan ito. Napakagwapo ng lalaking kaharap. Parang isa sa mga goddess na bumaba sa lupa. Nakasuot ito ng khaki na long sleeves na bahagyang nakataas ang manggas hanggang siko. Bahagyang nakabukas ang mga butones ng polo nito hanggang dibdib. Sapat para makita ang matipunong katawan nito. Ang alon-alon nitong buhok na lampas balikat ay bahagyang nakatali. Bumagay yon sa maamong muka at mapupula nitong labi. Malamlam ang mga mata nito ngunit matalim. Parang kayang basahin ang nasa isip niya. You pay for this mess, miss. Where's your boss? Sir, sorry po talaga. Hindi ko talaga sinasadya. Biglang nataranta si Luna at napaurong. Sigurado siyang malaki ang makakalta sa sahod niya o baka tuluyan pa siyang matanggal sa trabaho. Nilapag niya ang dala sa isang bakanting mesa at tinulungang punasan ang damit ng lalaki gamit ang tissue na hawak. Nakita niya ang pagpikit ng lalaki nang bahagyang mapunta ang kamay niya sa dibdib nito. Nagulat siya nang hawakan at pigilan nito ang kanyang kamay. I wanna talk to your boss. Tumalikod ito kasunod ang ibang kalalakihan. Alam niyang galit ito. Hahabulin sana niya ang lalaki ngunit pinigilan siya ng mga kasama nito. Kami na bahala, miss. Sabi ng isang customer. Napahinto siya at nanatiling nakatingin sa papalayong lalaki. Miss, wala pa bang order naming champagne? Mataray na sabi naman ng isang babae na baluktot na ang dila dahil mukhang lasing na. I'm sorry ma'am, medyo nagkaroon lang po ng konting aberya. Isusunod ko na po. Pakibilisan lang. Unang beses ko palang pumasok sa bar na to at umaasa ako magandang serbisyo nyo. Pasensya na po ma'am, kukunin ko lang ulit ang mga order nyo. Excuse me po. Dapat lang, dahil kapag natagalan ka pa, ipapa-cancel ko na yan. Guys, sa dance floor muna tayo. Buwelta pa ng babae bago hinila ang mga kasama nito sa gitna. Mabilis namang lumapit si Luna sa bar counter. Jack, 5 champagne nga ulit. Lista mo sa akin yung nauna. Malungkot niyang sabi sa kaibigan. Mukha lang itong macho pero pusong babae. Kaya magkasundo sila kahit na 6 na buwan pa lang siya sa trabaho. Umupo si Luna sa harap ng counter at napabuntong hininga. Isa rin siya sa mga bartender ng 214 bar. Pero kapag maraming customer, tumutulong siya sa mga waiter na mag-serve. Pabor yun sa kanya dahil nagkakaroon din siya ng mas malaking tip. Natapon ba lahat? Nakita ko nga nangyari. Ayos ka lang ba? Usisa ni Jack habang abala ang kamay nito sa pagtitimpla ng alak. Maayos ako, pero ang sahod ko mamaya paniguradong hindi maayos. Hindi mo naman kasalanan. Sige na, dalhin mo na mga to. Tapos bumalik ka rito. Marami ring customer at wala akong kasama dito sa counter. Okay, sige. Hinila niya ang tray at maingat na dinala sa table ang babaeng umorder kanina. Thank you, Miss Beautiful. Wika ng lalaking naroon sa table na hinatiran niya ng alak. Wala po yun, sir. Kasalanan ko rin naman. Pwede ba kitang mailabas mamaya? Pasensya na po, hindi po kami allowed na lumabas. Enjoy lang po kayo, sir. Kung may mga order pa po kayo, magsabi lang po kayo sa counter. Nagpaalam na siya dahil ayaw niyang maging bastos. Hindi kasama sa trabaho niya ang mag-entertain ng mga customer nila at pumayag na ilabas sila. Bumalik siya sa counter at tinulungan si Jack sa pagtitimpla ng mga order ng ibang customer. Luna, palabas si boss. Hindi siya mahilig tumambay dito kung walang importanteng bisita. Ani Jack na nakatingin sa boss nila. Naalala bigla ni Luna ang lalaki kanina. Malamang iyon ang dahilan kaya lumabas ang boss nila. Mukhang desidido talaga ito sa balak nitong magsumbong. At baka nakita ng boss nila ang nangyari dahil nakamonitor din ito sa mga CCTV. Lagot. Anya. Natatawang tinapik ni Jack ang balikat niya. Hayaan mo na. Di ka naman sigurong masesesante. Ang sipag mo kaya. Huwag mo na akong bulahin, Jack. Pero magdilang anghel ka nga sana. Alam mo naman na may pinapaaral akong kapatid.
Alam ko, kaya ibigay mo itong alak na to sa lalaking nasa dulo. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Baka magsumbong pa yun kay boss na nagchichismisan lang tayo. Ikaw ang madaldal, hindi ako. Irap niya bago kinuha ang whiskey. Sige na, iabot mo na kasi to. Oo na. Umirap lang si Jack at dinilatan siya ng mga mata. Ngumiti siya sabay talikod sa kaibigan. Madilim sa dulong bahagi ng bar kaya halos hindi niya makita ang mukha ng customer na itinuro ni Jack. Sir, your order. Bubuksan ko na po ba? Anya nang makalapit sa customer. Yes, and give me 1 shot of whiskey. Napakunot noo si Luna dahil nabusesan niya ang nagsalita kaya napatingin siya rito. Saktong medyo natamaan ito ng liwanag mula sa dance floor. Pansin niya na iba na ang suot nito. Ikaw? Bulalas niya. Ako nga. Sa tingin mo ba, hindi kita babalikan matapos mong tapunan ng alak ang damit ko? Pakihawakan ng mabuti ang hawak mo, dahil kapag natapunan mo ulit ng alak ang damit ko, triple ang ipapabayad ko sa'yo. Try me, miss. Sir, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko sinasadya. Ako na lang ang maglalaban ng damit mo, magaling po ako maglaba. Umiling lang ito at bahagyang humiti. Naisip ko na pabayaran na lang yun, lalo pat halos maligo ako sa alak kanina. Buti na lang may extra clothes ako sa kotse ko. Nakikinig ka ba, miss? Opo, pero sir, maawa naman kayo. Baka po wala na akong sahuring ngayong gabi kung magbabayad pa ako. Mukhang mamahalin pa naman ang damit mo. Wala siyang nakuhang sagot mula dito kaya nilakasan niya ang loob na tanungin to. Magkano po bang halaga ng damit mo, sir? Payag na po ako basta wag na lang kayong magsumbong sa boss namin dahil baka mawalan agad ako ng trabaho ora mismo. 10,000. Po? 10,000? Sir, ibigay niyo na lang po ang damit niyo sa akin. Ako na maglalaba. Labandera po ako dati bago ako napasok dito. Kaya kong gawing bago ulit ang damit mo na parang walang nangyari. Promise po. Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng whiskey. Sa 600 pisong sahod niya sa bar kada gabi at kaunting tip mula sa customers, imposibleng mabayaran niya agad yon. Ngumiti ang lalaki at nilagok ang alak sa baso na inabot niya. Give me another shot, miss. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi pa tayo magkakilala. I'm Alejandro Sevilla, by the way. Call me Alex. And you are? Kapag sinabi ko ba ang pangalan ko, hindi mo na ako sisingilin ng mahal, sir? Depende sa sagot mo. Itinaas nito ang baso na tila may tinawag sa kabilang dulo. Napamulagat siya nang makita ang boss nilang papalapit, kaya agad siyang nagsalita. Sir, Luna Reyes po ang pangalan ko. Baka pwede nating pag-usapan to. Nice name. Bagay sa'yo. Anitong tatawa-tawa. Bakit ba kasi nadagdag pa to sa problema ko? Inis na bulong niya. May sinasabi ka ba, Luna? Ang sabi ko, bagay sa'yo ang pangalan mo. Tumayo ito at ngumiti sa kanya. Marami lang kayong nainom, sir. Mahinahon niyang sagot kahit hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Laglag ang balikat niyang nakatingin sa papalapit na boss habang kinakagat ang ibabang labi. Kung sa ibang sitwasyon siguro sila nagkatagpo ni Alex, baka mas nanaig ang kilig niya sa lalaki. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang kumabog ang dibdib at humanga rito. Alex, kanina pa kita hinahanap. Ready na ang VIP room sa taas at nandoon na ang mga kasama natin. Ricky, okay lang pare. Nag-enjoy naman ako sa pag-iikot dito sa bar mo. Salamat nga pala sa pag-imbita sa akin. Maganda nga ang lugar mo. Umikot pa ang tingin ng lalaki hanggang huminto kay Luna. Kinabahan siya dahil kapag sinabi nito ang nangyari, tapos na ang maliligayang araw niya. Lord, sana magbagong ihip ng hangin. Bulong niya sa isip habang pasimpleng sinasalubong ang tingin ni Alex. Kaya nga hindi ako nag-alangan na dalhin ka rito. Ano, ready ka na ba? Anang boss niya sa lalaki. Sure, susunod na lang ako. May hinihintay lang ako at siguradong matutuwa ka kapag nakita mo siya. Sus, ikaw nga si Alex na walang hilig sa surprise. Parang hindi mo naman ako kilala, Ricky. I know. Bumaling ito sa dalaga. Luna, ikaw na muna bahala kay Alex ha. Kapag dumating ang hinihintay niya, ihatid mo siya sa VIP room sa 3rd floor. Sige po, Sir Ricky. Sa kaba ay muli niyang kinagat ang pang-ibabang labi bago muling tumingin kay Alex na pilyong umiti sa kanya. Magaling na empleyado si Luna, kaya alam ko maaasikaso kanya ng maayos, Alex. Siguraduhin mo lang na masusurprise ako mamaya, ha? Habol pa ni Ricky dito. Oo, 100% yun.
Natatawang sabi ni Alex habang tinatapik ang balikat ng kaibigan sabay lingon sa kanya. Nagpaalam na ang boss niya hanggang sa pumasok ito sa VIP elevator. Nakahinga ng maluwag si Luna dahil nalihis sa ibang usapan ng aberya kanina. Akala niya isusumbong na siya ni Alex. Saan na ba tayo kanina, Luna? Muling umupo si Alex sa tapat niya. Sa damit mong sobrang mahal, sir. Gusto niya itong taasan ng boses pero hindi niya magawa dahil sa atraso niya rito. Ako lang po ang may maayos na trabaho sa bahay kaya kailangan ko po itong trabahong to. Ang nanay ko ay namamasukan bilang kasambahay. Taxi driver lang po ang ama ko at nag-aaral pa ang kapatid ko. Sa puntong yun ay hinawakan niya sa braso ang lalaki. Kahit sa dilim ay ramdam niya ang tigas ng muscle nito kaya mabilis niyang nahila pabalik ang kamay. Sige, hindi ko nasasabihin kay Ricky. Pero ikaw muna mag-aasikaso sa akin tonight. Total, may basbas na rin naman ang boss mo, hindi ba? Nakangiti ito habang diretso ang tingin sa kanya, na para bang binabasa ang laman ng isip niya. Sige po, salamat na rin dahil hindi ka nagsumbong sa boss ko. Tatanawin kong utang na loob to, Sir Alex. Hayaan mo, akong bahala sa iyo habang wala pang hinihintay mo. I told you, just call me Alex or Alejandro. Mas mapapalagay ang loob ko kapag ganun ang tawag mo sa akin. At tanggalin mo na rin ang po dahil nagbumukha ako matanda. Customer po kayo at bisita pa yata kayo ni Boss Ricky. Nakakahiya kung pangalan lang ang itatawag ko sa'yo. It's fine, Luna. From now on, we're friends. Titig na titig ito sa kanya habang inaabot ang baso para muling niyang lagyan ng alak. Alam niyang maraming palikero sa loob ng bar na yon. Sa tagal niyang nagtatrabaho roon, marami na siyang nakilalang lalaki na magaling mambola para makuha ang atensyon niya. Pero hindi niya binibigyan ng pansin. Give me one more shot to start our friendship tonight, Luna. Mukhang tinamaan na yata talaga kayo ng alak, sir. Hindi ako madaling tamaan ng alak. Mas parang tinamaan yata ako sa'yo. Mukhang tinamaan ka na nga ng alak niyan. Kung ano-ano lang sinasabi mo eh. Tumawa ito at tumayo saka itinukod ang braso sa pasamano ng bar. Mas lumapit ito sa kanya. Napakorap si Luna. Hindi niya malaman kung saan titingin, kaya bahagya siyang lumayo at kunwaring kumuha ng basahan saka pinunasan ang basang counter. May naisip akong paraan para mas madali kang makabayad sa akin, Luna. Anong ibig mong sabihin? Samahan mo akong kumain isa sa mga araw na to. Deal? Hindi ako sumasama kahit kanino, lalo na kung hindi ko close. Hayaan mo, pag-iipunan ko na lang ang presyo ng damit mo. Pero matatagalan bago yun mabuo Tumalikod siya sa lalaki. Akala mo naman sobrang laki ng kasalanan ko. Kaya ko naman ibalik sa original na itsura ang damit niya. Inis na bulong niya. May sinasabi ka ba, Luna? Sabihin mo lang kung ayaw mo. That's fine. Maghanap ka na rin ng trabaho simula bukas. Napaiktad siya sa sinabi nito. Sir, Alex naman. Ikaw naman masyadong seryoso. Ano, nagbago na ba ang isip mo? Hindi pa rin. Kasi sa totoo lang, hindi ako sumasama sa hindi ko kakilala. Mali ko ba kung drug lord ka o kaya masamang tao, tapos ibibenta mo ko sa kung kani-kanino? Natawa ng malakas si Alex. Sa itsura kong to, Luna, mukha ba akong gagawa ng masama? In fact, tinutulungan pa nga kita sa atraso mo sa akin eh. Malay ko ba kung may bala kang iba? May iba pa namang paraan para makabayad ako sa'yo. Wala ka ng ibang choice dahil yun lang ang tanging paraan. Akala ko ba friends na tayo? Bakit mukhang malaki pa rin ang babayaran ko sa'yo? So, friends na nga tayo? Ewan, pagbubutihin ko na lang ang pagtatrabaho ko kaysa makipagkaibigan sa katulad mo. Naputol ang usapan nila nang may dumating na isang lalaki na halos hindi rin pahuhuli sa kagwapuhan ni Alex. Excuse me, Luna. Narito na ang hinihintay ko. Pero hindi pa tayo tapos Mag-uusap pa tayo mamaya. Tumayo si Alex at sinalubong ang bagong dating. You're late again, pare. I'm sorry, Alex. Maraming trabaho at pinagbigyan lang kita sa gusto mo. So, what's next? Tila naiinip na sabi ng lalaki. Mga sir, excuse me. Baka gusto niyo po sa taas na ituloy ang kwentuhan niyo. Naghihintay na po si Boss Ricky. Lakas loob na singit ni Luna sa dalawa. Sure. Anong bagong dating na lalaki? Sumunod po kayo sa akin. Ihahatid ko po kayo sa VIP room. Thank you, Luna. Ani Alex na matamis ang ngiti. Naglakad na sila. Habang bitbit niya ang alak, si Alex ang nagbukas ng elevator. Saan ba ang VIP room, Luna?
Kami na lang ang bahalang tumuloy. Baka may gagawin ka pa sa counter. Tanong nito. Sumunod po kayo sa akin. Nagmadali siyang ihatid ang dalawang lalaki sa loob ng VIP room pagkatapos ay muli siyang lumabas. Halos 5 hakbang pa lang bago pumasok sa elevator, may humawak sa braso niya. Nilingon niya yon. Alex. Napatingin si Luna sa kamay nitong nasa braso niya. Mukhang nakuha naman ng lalaki ang gusto niyang iparating, kaya agad din siya nitong binitiwan. I'm sorry. Sasabihin ko lang sana na hihintayin ko matapos ang shift mo mamaya. Gusto ko pang makipagkwentuhan sa'yo, Luna. Ani Alex. 6:00 na ng umaga natatapos ang shift ko, kaya malabong mangyari ang sinasabi mo. Walang problema. Maghihintay ako. Ikaw ang bahala. Sige na, baka hinahanap ka na nila sa loob. Hayaan mo, hindi ako tatakas. Babayaran ko ang atraso ko sa'yo. Napangiti ito at parang timang na nakatingin lang sa kanya. Alex, hello. Pumasok ka na sa loob. Mukhang nagkakasiyahan na sila. Kailangan ko na magtrabaho ulit. Okay. Sorry. Natulala lang ako sa ganda mo. Ewan ko sa'yo. Sige na, bye. Paalam niya sabay talikod dito. Muli niyang pinindot ang button ng elevator. Pagkabukas niyon, mabilis siyang pumasok habang yakap ang tray. Pero nakita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Alex hanggang sa tuluyan ng magsara ang pinto ng elevator. Hindi niya maintindihan ang nangyari ngayong gabi. Ngayon lang siya naka-encounter ng masungit na lalaking biglang naging mabait na parang timang. Bumalik siya sa counter at inabala na lamang ang sarili hanggang matapos ang kanyang shift. Unti-unting nag-alisan ng mga tao sa bar dahil hanggang 4:00 lamang sila bukas. Luna, sabay na tayong umuwi. Bungad ni Jack na masayang lumabas sa pinto ng opisina ng boss nila. Sige, mukhang malaki ang tip mo ngayon ha. Libre mo ko ng lugaw sa kanto. Pabirong Anya. Oo ba? Pumasok ka na sa loob. Galante si boss ngayon. Pumaldo ata. Talaga ba? Sa'yo lang siguro. Alam mo naman ang nangyari kagabi, hindi ba? Malay natin. Sige na, pumasok ka na. Tahimik lang niyang sinunod ang kaibigan. Pagpasok niya sa loob ng opisina ay nakita niya ang boss niya na nakatunghay sa laptop habang hawak ang isang ballpen. Magandang umaga, Boss Ricky. Agaw niya sa atensyon nito. Agad naman itong tumunghay at nginitian siya. Mukhang nasa mood nga. Magandang umaga, Luna. Maupo ka. Tila inaantok na ito habang kinukuha ang 2 puting sobre. Ito ang sahod mo tonight, Luna. At itong isa tip para sa'yo. Marami tayong customer last night, kaya salamat sa maayos niyong trabaho. Deserve niyo yan. May gusto nga palang magbayad para sa natapong alak, pero hindi ko na tinanggap. Tiningnan ko ang CCTV at hindi mo naman kasalanan. Pero kailangan niyo pa rin maging mas alerto sa susunod, okay? Opo, salamat po, Boss Ricky. Salamat din po sa tip kahit may bulilyaso. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Alex. Napaawang ang labi niya. Alam ko na nasa isip mo, Luna. Sige na, mag-iingat ka pa uwi. Pero Boss Ricky. Luna, just keep it. Minsan lang mag-tip yun at hindi basta yung gumagastos. Kahit ako, nagtataka rin. Kuripot kasi yung isang yun. Nakangiti nitong Ani. Sige po, salamat pa rin po sa inyo. Pakisabi na rin po kay Sir Alex, salamat sa tip na to. Mauna na po ako. Inilagay niya ang 2 puting sobre sa loob ng backpack bago lumabas ng opisina. Agad siyang sinalubong ni Jack. Bakit ganyan ang mukha mo, Luna? Anito. Wala. Ayos lang ako, Jack. Halika na nga, ililibre mo pa ako ng lugaw sa kanto, hindi ba? Oo sana, kaso kailangan ko palang makauwi agad dahil mataas ang lagnat ng nanay ko. Nag-text siya sa akin. Hinintay lang talaga kita para makapagpaalam sa'yo. Sa susunod, babawi ako sa'yo, Luna. Naku, ayos lang, ano ka ba? Sige na, mauna ka na para mabilhan mo ng gamot ng nanay mo. Sabay na lang tayo palabas. Isasakay muna kita sa jeep papunta sa inyo. Ayos lang ako, Jack. Sige na, comfort room lang muna ako. Siya, sige. Ingat ka pa uwi. Magkita na lang ulit tayo mamayang gabi. Salamat. Ingat din, friend. Nang tumalikod si Jack, pumasok siya sa CR dahil naiihi na talaga siya. Mahirap pigilan yon at malayo pa ang bahay nila. Pagkatapos, napatingin siya sa salamin. Halatang antok at pagod na siya kaya inayos niya muna ang sarili. Nilagyan niya ng kaunting powder ang muka. Sadyang mapula ang kanyang mga labi kaya hindi na niya kailangan maglagay ng lipstick. Kinuha niya sa loob ng bag ang suklay at marahang sinuklay ang hanggang balikat niyang buhok
na hindi pa kailanman nasa buyan ng artificial color, kaya nanatili ang kintab at natural na yung maitim na kulay. Isasara na sana ni Luna ang maliit na backpack nang maalala ang mga sobre na ibinigay ni Boss Ricky. Agad niya yung binuksan. Walang bawas ang sahod niya at umabot pa yun ng 1,200. Napatingin siya sa isa pang puting sobre sa kadahan-dahan yung binuksan. Nanlaki ang mga mata niya nang bilangin ang laman niyong pera. 10,000 pesos? Bulalas niya. Ngayon lang siya nakahawak ng ganun kalaking halaga na galing sa tip. Mabilis siyang lumabas ng CR at lumapit sa guard na nasa entrance. Kuya guard, si Boss Ricky umalis na ba? Oo, nauna lang sa'yo ng 10 minuto. Nanlumo si Luna dahil hindi niya ito naabutan. Sila na lang kasi ni Jack ang huling tumanggap ng sahod ng umagang yon. Gusto niyang ibalik ang pera dahil masyadong malaki yon para sa isang gabing pagtatrabaho niya. Hindi normal na may ganoon kalaking tip sa kahit na kanino sa kanila. Pinakamalaki na ay 1,000 kapag galante ang customer at lasing pa. Sige po Kuya Guard, tutuloy na ako. Sige, ingat. Nagmamadaling naglakad si Luna. Baka sakaling maabutan ang boss niya sa may parking area. Pero nakaalis na rin ang sasakyan nito. Inayos niya ang kanyang backpack at tumawid sa kabilang kalsada para mag-abang ng sasakyan nang biglang may sumalubong sa kanya na isang lalaki na nasa 40s na. Magandang umaga po, Ma'am Luna. Ako po ba? Paniniguro niya. Yes, ma'am. Driver po ako ni Sir Alex. Kanina pa po siya naghihintay sa sasakyan. Si Alex kamo? Nandito pa siya? 6:00 na po ng umaga. Sunod-sunod na tanong niya sa kaharap. Tumango lamang ito at inalalayan siya papunta sa hindi kalayo ang sasakyan na mukhang old model pero classy ang dating. Sumunod na lamang siya para makausap din ito tungkol sa tip. Good morning, Luna. Hop in. Bati ni Alex na biglang dumungaw sa bintana sa may backseat. Sinalubong siya nito ng matamis na ngiti. Bakit 6:00 na nandito ka pa? Usisa niya, pero napansin niya na kahit puyat ay napaka-fresh pa rin nito. Hindi ba't may usapan tayo? Anito, hindi inaalis ang ngiti. Usapan? Nag-oo ba ako? Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Mas gwapo pala ito kapag nasisikatan ng araw. Kung gwapo ito kagabi, mas dumoble yata ang kagwapuhan nito ngayon. Hindi, pero gusto kitang makita at iyain mag-breakfast muna bago umuwi. Ha? Pagod ako at gusto ko nang umuwi at matulog. Kung sasama ka sa akin ngayon, amanos na tayo, Luna. Kakalimutan ko nang tinapunan mo ako ng alak kagabi. Bakit ba ang kulit mo, Alex? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako sumasama sa mga hindi ko close. Please? Ang simpleng pakiusap ng lalaki ay mahirap tanggihan. Heto na naman ang malakas na kabog ng dibdib niya. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay mabilis nang binuksan ng driver ang pinto. Hindi pa pala ito umaalis sa tabi niya. Ma'am, pumasok na po kayo. Anito. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Thank you, Luna. Ani Alex nang tuluyan siyang makaupo sa tabi nito. Hindi niya maiwasang irapan ng lalaki dahil sa kakulitan nito. Hindi ko maintindihan, Alex. Malaking halaga ang tip na iniwan mo kay boss. Dapat hindi mo nalang ibinigay ito para amanos na tayo. Sorry pero masaya talaga ako kagabi, despite of what happened. Alam ko naman na hindi mo kasalanan na natapunan ako ng alak. Natutuwa lang akong asarin ka. Sorry, Luna. Sinasabi ko na nga ba eh. Isasauli ko to, Alex. Okay na ako sa sahod ko. Huwag mo akong daanin sa ganito. Hindi ako madaling masilaw sa pera kahit na anak mahirap ako. Luna, tip ko yan sa'yo. That's from your hard work. That's final. Kapag pinilit mong isoli yan, dodoblihin ko ang sisingilin ko sa'yo. Nakatitig lang ito sa kanya saka tumingin sa driver. Ben, pakidala kami sa masarap na kapihan sa may Ayala. Sige po, sir. Alex, hindi pa ako pumapayag. Apila ni Luna. Trust me, Luna. Please. Hindi na siya tumanggi pa para matapos na ang usapan. Hindi dahil sa may atraso siya rito, kundi dahil gusto ng puso niya. Binubulong nito sa isip niya na magtiwala lang siya kay Alex. Sana pagkatapos nito wala na akong atraso sa'yo at hindi mo na akong guguluhin pa. Anya habang nasa biyahe na sila. Hindi ko maipapangako, Luna. Bahala ka, pero ito na ang huli. Sagot niya para tumigil na ito sa kakulitan. Di nagtagal ay nasa loob na sila ng kapihan at sabay na nag-agahan. Medyo madaldal si Alex at maraming kwento na sinasakyan lang ni Luna.
Pagkatapos nilang kumain, inihatid siya nito sa bahay nila. Saglit na bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Mag-aalas 8 na rin at mukhang nakaalis na ang ama niya dahil wala na ang taxi na minamaneho nito sa labas ng apartment. Salamat sa paghatid, Alex. Anya nang makababa sa kotse nito. Wala nga naman, Luna. See you around. Pinapasok muna siya nito sa loob ng bahay bago pinasibad paalis ang sasakyan. Isang lumang apartment ang inuupahan ni Luna. May 2 kwarto. Ang sala at kainan ay pinagsama na. Doon na sila lumaking magkapatid. Sa renta nila roon na nagsimula sa 2,500 at sa loob ng mahigit 2 dekada ay umabot na ng 5,000. Masasabing yun na ang pinakamurang paupahan sa area nila. Sa tulong ng pagiging taxi driver ng kanyang ama at pagiging kasambahay ng kanyang ina, naitawid nila ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayong may trabaho na si Luna, kahit papaano ay nakakatulong na rin siya sa magulang, lalo na sa pag-aaral ni Patricia, ang bunsong kapatid niya. Ate, mukhang tinanghali ka na yata. Tanong nito, nakabihis na ng uniforme habang nakaupo sa may dining. Nasa 2 taon na sa kolehiyo si Patricia bilang tourism student. Malungkot ang mga mata nito habang humihigop ng kape. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Saka, bakit hindi ko sumabay kay Papa at Mama? 11 pang first period ko, ate. Midterm namin. Kailangan ko makabayad sa school para makuha ko ang schedule ng exam ko bukas. Maliit lang ang kinita ni Papa kahapon at mukhang pambili lang natin ng pagkain. Sabi ni Mama mamayang hapon mag-a-advance raw siya sa amo niya para makabayad ako. Ibinaba ni Luna ang bag sa upuan. Nagtanggal ng jacket na basta na lamang ipinatong sa sofa saka pabagsak siyang umupo. Kumain ka muna bago magpahinga, ate. Salamat, bunso. Busog pa ako. Kumain ka na. Huwag kang malungkot, medyo maswerte si ate ngayon. Malaki ang tip na binigay ni Boss Ricky ngayon. Galing sa galanting customer namin kagabi. Yun na ang pambayad mo sa school. Magkano bang kailangan mo? 5,000 ate eh. Malaki nga. Anya sabay bukas sa kanyang backpack at dinukot ang sobre. Iniabot niya ang kailangan ng kapatid. Salamat sa tip ng makulit na lalaking yun. Bulong niya sa sarili. Wow ate, salamat. Nanlalaki ang mga mata na niyakap siya ng kapatid. Sus, mabuti may nagbigay ng malaking tip kagabi. Oo nga, hulog ng langit ang taong yun ate. Hayaan mo, ako naman ang babawi sa inyo kapag nakatapos ako. Promise. Ang drama mo, Patricia Reyes. Magtapos ka muna bago mangarap. Pinasobrahan ko na nga pala yan para may magastos ka sa school. E-text mo na rin si Mama na wag na magpa-advance sa trabaho niya. Sige ate, salamat ulit. I love you, ate. Oo na. Basta magtapos ka at wag mo na magjojowa, okay? Matutulog na ako. Antok na ako. Bago siya tuluyang pumasok sa kwarto nila ng kapatid, nakita niya ang mga bill ng tubig at kuryente na nakadikit sa pinto ng refrigerator. Kinuha niya yon at tumukot ng ilang libo pa sa bag, saka iniabot sa kapatid. Patricia, isabay mo na ring bayaran ng bill sa tubig at kuryente natin. Mukhang due date na rin to. Sige po ate. Masayang sagot nito na mukhang nawala ang bigat ng naramdaman nito kanina. Makakatulog din siya nang walang iniisip na bayarin. Ganoon lang naman ang buhay nila. Kung di kakayod, di kakain. At salamat kay Alex dahil naibsan ang problema nila ngayong buwan. Pumasok na siya sa kwarto pagkatapos tingnan ang masayang kapatid na nagmadali na sa pagkain. Binagsak niya ang katawan sa higaan saka tuluyang nakatulog kahit hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Kinabukasan, nakatanaw si Alex sa bintana ng kanyang opisina sa 30 palapag ng isang gusali sa sentro ng lungsod ng Makati. Nasa tuktok din ng naturang gusali ang kanyang penthouse, kaya hindi na niya kailangan laging umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa tuwing umuwi rin naman siya sa kanila, kinukulit siya palagi ng kanyang ina na mag-asawa na, at lalo pang pinapalakas ng kanyang ama ang panunuksong yon. Siya mismo ang nagpatayo ng gusaling yon noong nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng negosyo, na natutuhan niya mula sa kanyang ama noong nasa edad na 21 siya. Ipinasa rin sa kanya ng ama ang pamumuno bilang CEO ng Sevilla Corporation, isang kumpanyang nagsusupply ng mga materyales sa konstruksyon sa buong bansa. Maging ang malalaking proyekto ng gobyerno at mga construction site ay sa kanila kumukuha ng supply.
Sa edad na 30 ay masasabing malayo na ang narating ni Alex sa larangan ng pagnenegosyo. Sir Alex, ito na po ang mga file tungkol kay Miss Luna Reyes. Wika ni Kenneth, ang investigador na inutusan niya para alamin ang buhay na meron si Luna. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nabighani na agad siya sa simple nitong ganda. Kaya naman gumawa agad siya ng paraan upang kunin ang atensyon nito. Mabilis ka pa rin talagang kumilos, Kenneth. Kagabi ko lang ibinigay sa iyo ang trabahong to. May result agad. Salamat, sir. Hindi naman po mahirap halukayin ang profile ni Miss Luna. Good job. Naipadala na ng sekretary ko ang bayad sa account mo. Till next time. Thank you. Okay po, sir. Mauuna na po ako at salamat din po. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo na lang po ako. Tumango si Alex. Nang makalabas si Kenneth, agad niyang binuksan ng folder habang nakaupo sa sofa. Binasa niya ang mga nakasaad sa papel na naroon. Luna Reyes, 22 taong gulang, walang asawa at panganay na anak ni na Roberto at Amalia Reyes. May isang kapatid na babae. Basa niya sa profile ni Luna. Napahawak sa kanyang baba si Alex at marahang hinimas yon. So I'm 8 years older than her pala. Not bad. Hindi naman siguro siya mag-aalangan sa edad ko. Gwapo naman ako at baby face. Parang magkaedad nga lang kami eh. Marami akong savings at insurance. Anak ng bilyonaryo. CEO pa at may mga business. Kayang-kaya ko siyang buhayin pati pamilya niya. E ano kung malaking agwat ng edad namin, di ba? Sabi niya sa sarili na parang sira. Napapangiti pa siya na kinikilig habang iniisip ang muka ng dalaga. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Parang gusto ko siyang makita palagi. Am I in love already? Bulong pa niya sa sarili. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang interes na nararamdaman niya rito. Sa dami ng mga taong nakilala niya, ngayon lamang siya nakadama ng ganoong uri ng pananabik sa isang babaeng kakakilala lang niya. Sir Alex? Untag sa kanya ng kanyang sekretarya na hindi man lang niya namalayang pumasok ng opisina dahil lumilipad ang isip niya kay Luna. Yes, Mrs. Elena. Nilingon niya ito. 5 taon na rin itong nagtatrabaho sa kanyang kumpanya at isa sa mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, maging na mga magulang niya. Nasa conference room na po ang lahat at kayo na lang po ang hinihintay, sir. Sige, susunod na ako. Okay po, sir. Pagkalabas ni Mrs. Elena, muling napatingin si Alex sa larawang nasa folder. Ilang segundo niya yung pinagmasdan bago marahang umiti. Luna Reyes. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay malapit nang magbago ang takbo ng kanyang buhay dahil sa babaeng yun. Pagdating ni Alex sa conference room, isa-isang nagsimulang mag-ulat ang mga department head mula sa accounting department hanggang sa sales department. Masayang balita ang dala ng bawat isa dahil higit na dumoble ang kinita ng kumpanya niya kumpara sa nakaraang taon. Matapos ang huling ulat, tumayo si Alex at pinagmasdan ng lahat. Congratulations everyone! Salamat sa inyong pagsisika para sa magandang sales ng kumpanya ngayong taon. Nagpalakpakan ng lahat. Binalingan niya ang sekretarya. Mrs. Elena, pakikolekta ang lahat ng performance evaluation report mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Gusto ko mapag-aralan kung ilang porsyentong idadagdag nating bonus para sa bawat empleyado. Noted, sir. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Keep up the good work, everyone. This meeting is adjourned. Pagtatapos ni Alex sa meeting nila, isa-isang nagsitayuan ang mga naroon habang nag-uusap-usap at masayang nagbabatian. Samantala, bumalik naman si Alex sa kanyang opisina. Pagkapasok pa lamang, agad siyang nagtungo sa kanyang mesa at binuksan ang drawer kung saan nakatago ang folder na tungkol kay Luna. Napangiti siya habang marahang hinahaplos ang maliit na larawan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen ng cellphone. Napabuntong hininga siya. Yes, Mom? Alex, anak, baka nakalimutan mo ng anniversary namin ng ama mo 2 buwan mula ngayon. Kanina pa ako tumatawag sa cellphone mo, hindi ka sumasagot. Iniiwasan mo ba ako? Aba, 1 linggo ka nang walang paramdam sa akin ah. May hinampong talak ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Mom, hindi naman po. Marami ng trabaho dito sa opisina. Maaari ko bang makalimutan ng anniversary niyo ni Dad? Darating ako, promise yan. Sige, magsama ka na rin ng date mo. Aba, hindi ka na bumabata anak. 30 ka na.
Hindi mo pa ba kami bibigyan ng apo? Ma'am, ang mga ganyang bagay ay hindi minamadali. Pero kung may biglang darating at pareho kami ng nararamdaman, why not? Napatayo siya habang hinihimas ang noo. Paano hindi ako magmamadali? Matanda na kami ng ama mo, Alex. Bakit ba hindi mo nalang pakasalan si Sandy? Kilala ang pamilya niya at mukhang mabait din ng batang yon. Odyok pa ng ina. Si Sandy ay kababata niya at alam niyang may iba itong gusto. Isa pa, kapatid lang ang turing niya sa dalaga. Mom, we're best friends. My God. Fine, pagbibigyan kita sa pagkakataong to, anak. Pero sa anibersaryo namin ng iyong ama, inaasahan kong may kasama ka, okay? Napahilot si Alex sa sentido habang nakikinig sa ina. Sumasakit na ang ulo niya sa pagpapaliwanag dito. Marami kaming inimbitahang kaibigan, anak, mga kasosyo sa negosyo, at ilang pamilyang matagal ng close sa atin. Ayokong dumalo ka na naman na mag-isa at maging paksa ng usapan ng lahat. At kung wala ka pa rin maipapakilala sa araw na yon, huwag mo kaming sisihin ng iyong ama kung kami na ang maghahanap ng babaeng nararapat para sa'yo. Hindi ka na bumabata, Alejandro. Ma'am, ilang beses mo natin pag-uusapan to? Anya sa mahinahong tinig. Hindi ko maaaring pilitin ang sarili kong pumasok sa isang relasyon para lamang may maipakilala sa mga bisita nyo. Alam nyo na hindi ko ugali yan. Narinig niya ang mahinang paghinga ng kanyang ina sa kabilang linya. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. At isa pa, kung magpapakilala man ako ng isang babae sa inyo, gusto kong dahil mahalaga siya sa akin. Hindi dahil kailangan kong tuparin ang isang kondisyon. Huwag kang mag-alala, ma'am. Dadalaw ko sa anibersaryo niyo ni Dad. Tungkol naman sa babaeng ipapakilala kong kasintahan, susubukan ko pong huwag kayong mapahiya. Kung ganon, wala na akong idadagdag pa. Pero sana sa susunod na mga pag-uusap natin, may mas magandang balita ka nang maibahagi. Sa anniversary namin ng iyong ama naroon ng mga kaibigan ng pamilya natin at ang ilan ay may mga kasamang mga anak nilang babae na halos kasing edad mo na rin. Ma'am naman, talaga bang binibenta mo na ako? Bakit kasi palagi mong inaalala ang sasabihin ng ibang tao? I'm just 30, you know? Alejandro, hindi mo maiaalis yun sa aming mga magulang mo. Gusto namin magkaroon ng sariling pamilya ang mga anak namin. Aba, sa mga amiga ko, ako na lang ang walang apo, anak. Hindi ka na bumabata at bilang tagapagmana ng pamilya, inaasahan naming maipagpapatuloy mo ang pangalan natin, hindi lang sa negosyo, kundi sa susunod na henerasyon. Kaya sana sa pagkakataong to, hindi na puro paliwanag ang dala mo. Naiintindihan mo? At pinuto na nito ang tawag. Pinilit ni Alex na pakalmahin ang sarili. Kahit sanay na siya sa ina, hindi pa rin niya maiwasang ma-pressure sa hiling ng mga ito. Kinagabihan, muling natagpuan ni Alex ang sarili sa Club 77 kung saan nagtatrabaho si Luna. Tanaw niya sa bar counter si Luna, abala sa paggawa ng inumin. Tunog ng baso at shaker ang naririnig niya habang papalapit siya sa dalaga. Napansin agad siya nito. Oh, ikaw na naman. Mukhang paborito mo nang tumambay dito ah. Anito habang patuloy sa pagsasali ng alak sa baso ng customer. Hi Luna, magandang gabi. Oo nga baka ikaw ang dahilan. Pahiwatig niya. Sandaling napahinto sa ginagawa si Luna, saka mabilis na umiwas ng tingin sa kanya at muling nagpatuloy sa pagtitimpla ng alak. May order ka ba, Alex? Anito nang wala nang ginagawa. Ikaw sana. Ang lakas din ng trip mo, no? Hindi ka palasing yan, ha? Saka hindi ba sabi ko, lubayan mo na ako? Wala na akong atraso sa'yo. Pinagbigyan na kitang mag-breakfast kahapon. Customer ako, Luna. In fact, wala akong natatandaan na sumang-ayon ako sa sinabi mo. Sandaling natahimik ang dalaga pero ngumiti ito na halatang hindi nagustuhan ng sinabi niya. Kung may order ka na, ibigay mo na sa akin at nang maihanda ako. Ngumiti siya. Naaliw siya sa ekspresyon ng mukha nito, kaya hindi niya maiwasang asarin to. Lagi ka bang ganito kapag nagtatrabaho, Luna? Pangungulit niya. Ano? Hindi kasi nawawala yung ngiti mo kahit galit ka na. Kailangan Kung hindi ko gagawin yon, baka maging dahilan pa para mawalan ako ng trabaho. Huminto muli ito sa pagsasalita kahit may umorder ng alak. Aliw na aliw si Alex na pinanonood ang dalaga habang nagtitimpla ito ng alak. Mahirap ang trabaho dito pero kinakaya mo. Puyat, ingay at usok. Tapos may mga customer pa na sure ako na asshole. Di ba? Anya nang wala na ulit ginagawa si Luna. Sanayan lang. Hindi ka bagay dito, Luna. Ha?
Anong ibig mong sabihin? I mean, hindi ka bagay sa ganitong lugar na puro ingay at gulo. Saan ba ako bagay? Saka ito lang ang trabaho na nakalinya sa tinapos ko. Sanay na din ako. Hindi ko pa alam, pero siguradong hindi dito. Ang weird mo magsalita minsan, alam mo yun? May amats ka na ba bago nagpunta rito, Alex? Wala, bakit? Ewan, kahapon lang tayo nag-usap at nagkakilala, parang ang tagal mo na akong kilala. Bahagya siyang umiti at hinuli ang tingin ni Luna. Hindi niya maikakaila na may kakaibang init na unti-unting bumubuhay sa pagkatao niya kapag kaharap ito. Nagtama ang tingin nila, pero nagmadali rin itong umiwas. Hindi ka pa ba mag-order? O gusto mo lang talaga manood sa ginagawa ko? Kung pwede lang. Ang lakas talaga ng trip mo. Umorder ka, no? Sayang ang upuan mo riyan. Hindi ako nang titrip, Luna. Alam mo, ang weird mo talaga. Kahapon asar na asar ka lang. Ngayon, parang ang dami mong kakornihan sa katawan. Masaya lang ako dahil muli kitang nakausap na parang may peace of mind ako. Talaga ba? Sa gitna ng ingay dito, may peace of mind ka pang nalalaman? Ako nga, wag mong pinaglololo ko, Alex. Totoo ang sinasabi ko. Sa akin talaga? Alex, wala akong time para sa mga pasaring mong banat. Kita mo nga, abala ako sa pagtatrabaho. Luna, maswerte ka dahil ikaw lang ang kinakausap ko ng ganito. Ganun ba? Eh di thank you pala. Sarkastiko nitong Ani. Tigilan mo ako, Alex. Hindi ko alam ang swerteng sinasabi mo. Ano nga ang order mo? Ngumiti lang siya na may pagkapilyo. Mukhang wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko. Magkwentuhan muna tayo bago ako mag-order. Ikaw, wala ka bang nararamdaman kahit ano kapag kaharap mo ko? Lumapit pa siya ng kaunti sa bar counter. Napaatras na bahagya si Luna. Wala. Natawa lang siya ng malakas. Imposible. You're not a good liar, sweetie. Look at me now. Ang kulit mo talaga. Tingnan mo si Boss Ricky. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Baka may pag-uusapan kayong importante. Pumunta ka na para wala nang istorbo sa ginagawa ko rito. Total, hindi ka din naman yata mag-o-order. Makakapaghintay ang boss mo, Luna. Pangalawang tanong, hindi mo ba type ang mga katulad ko? Alex, umuwi ka na lang kaya at itulog mo na lang yan. Istorbo ka na sa trabaho ko. Okay, fine. Hindi mo na kita kukulitin. See you around, Luna. Umalis muna siya sa harapan nito at nilapitan si Ricky na nagtataka dahil naroon na naman siya sa bar nito. Samantala, nakahinga ng maluwag si Luna nang makaalis si Alex. Kanina pa kasi kumakabog ang dibdib niya habang kausap ito. Pero nun kang aaminin niya yun dito. Bakla, lakas ng tama ni Sir Alex sa'yo ah. Mukhang na love at first sight sa'yo yung tao. At mukhang mayaman ha, gwapo pa. Marahang hampas ni Jack sa balikat niya. Kanina pa ito siko ng siko sa kanya habang kausap niya si Alex kanina. Biglang namula ang mukha ni Luna sa sinabi ni Jack, sabay pinandilatan niya ito ng mga mata. Tumigil ka nga, Jack. Katulad din siya ng ibang customer dito na sanay mambola. Aminin mo man o hindi, kilala kita, Luna. Type mo din siya, hindi ba? Jack, maghunos dili ka nga. Jesus, deny pa. Teka lang, yung hair mo, natatapakan ko na pala. Sorry, friend. Pahabol na biro ni Jack. Inirapan niya ang bading. Ewan ko sa'yo, magtrabaho ka na nga. Totoo naman ang sinasabi ng kaibigan. Mukhang siya nga ang na-love at first sight sa lalaki. Nagpatuloy si Luna sa trabaho sa bar counter hanggang sa unti-unting nauubos sa mga customer sa bar dahil mag-uumaga na. Hindi na rin niya nakita pa si Alex hanggang matapos ang shift niya. Baka umuwi na siya. Anya sa isip. Kanina kinukulit ka, ayaw mo siyang kausapin na maayos. Tapos ngayon hinahanap mo. Hello, in love ka na ba sa kanya? Bus ka naman ang kabilang bahagi ng isip niya. Paglabas ni Luna sa bar, bahagya niyang inayos ang jacket niya. Pagod na pagod siya ngayon dahil sa dami ng customer. Kasabay niya si Jack na saglit nakipagkwentuhan sa kanya. Girl, mag-ingat ka pa uwi. Matulog ka agad ha. Huwag ka na mag-overthink kung ano man yan. Mahal ka nun. Pabirong bulong ni Jack. Ay nako, umira na naman ang imahinasyon mo, Jack. Umuwi ka na rin. Ingat. Thank you. Bye. Wika ni Jack na may pilyong ngiti bago tumawid papunta sa kabilang kalsada. Nagpatuloy naman si Luna sa paglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Hanggang sa napahinto siya dahil isang pamilyar na bulto ang humarang sa daraanan niya. Alex!
Good morning, Luna. Mapungay ang mga mata na salubong nito sa kanya. Diyos ko, napakagwapo talaga kahit mukhang wala pang tulog. Anya sa isip habang sinasalubong ang tingin ng lalaki. Good morning din, Alex. Bakit nandito ka pa? Humakbang ito na halos isang dangkal na lamang ang layo sa kanya. Hinihintay kita. Sagot ng lalaki na may ngiti sa labi. Gusto kong makita kung safe ka makakauwi. Sandali siyang natigilan dahil muling tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Alex, hindi mo naman kailangan gawin to. Alam ko, gusto ko lang gawin. Napahinto na naman ang mundo ni Luna. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang mas gumaan ang dibdib niya kahit pagod na pagod siya. Lord, kung ano man ang trip ng lalaking to, ilayo mo na siya sa akin ngayon. Bulong niya sa isip niya dahil gulong-gulo na nga siya, dumagdag pa ang mabilis na pintig ng puso niya. Ihahatid na kita, Luna. Sure ka? Oo naman, mas safe kung ihahatid kita. Tara, naroon ang kotse ko. Itinuro nito ang sasakyan nito sa di kalayuan. Hindi na siya tumanggi. Pagod na rin siya at mas mapapabilis ang uwi niya kung maihahatid siya nito. Sa passenger seat siya pinaupo ni Alex. Wala raw itong kasamang driver kaya ito ang magdadrive. Nagulat pa siya nang bigla itong dumukhang sa ibabaw niya. For safety. Anitong nakangiti pagkakabit sa seatbelt niya. Salamat. Utal niyang ani na tila natauhan. Wala kaya't ang driver ngayon. Usisa niya para mawala ang awkwardness. Nagsimula ng magmaneho ang lalaki. Kapag may personal akong lakad katulad nito, ako na mismo ang nagdadrive. Tumango lang si Luna at sumandal sa upuan. May alam akong bagong bukas na restaurant na madadaanan natin pa uwi sa inyo. Kumain muna tayo bago ka umuwi. Hindi na, Alex. Please? Hindi ka ba napapagod? Kagabi ka pa sa bar, di ba? Hindi naman. Nagugutom, oo. Bakit ka pa kasi naghintay sa akin? Dapat umuwi ka na lang at nagpahinga. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang siguraduhin na safe ka, Luna. Sus! 6 na buwan na ako nagtatrabaho sa bar na yon at alam ko na ang galaw ng tao sa paligid. Kahit siguro galaw ng dahon, alam ko na. Saka kaya ko naman ang sarili ko. Hindi mo ko responsibilidad, Alex. Bakit ang kulit mo? Habang sinasabi niya yon, walang tigil ang malakas na tibok ng puso niya. Dahil gusto ko, Luna. Hindi ko pa maipaliwanag ang damdamin ko ngayon. Pero alam kong masaya ako sa ginagawa ko. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa iliko ng lalaki ang sasakyan sa isang restaurant. Gaya ng dati, hindi mo na siya nito pinababa ng kotse dahil gusto nitong pagbuksan siya ng pinto at alalayan na labis niyang ikinakakilig ng palihim. Tahimik sa loob ng kainan, malamlam ang ilaw, at halos sila lamang ang mga customer dahil maaga pa rin naman ng mga oras na yon. Good morning, sir, ma'am. Bati ng lumapit na waiter. Agad sila nitong inihatid sa isang bakanteng mesa at inabutan ng menu. Have a seat, Luna. Sabi ni Alex habang hinihila ang upuan para sa kanya. Thank you, Anya. Welcome. Anong gusto mo? Anito nang makaupo na rin. Kahit ano lang. Ngumiti si Alex. Walang kahit ano dito. Natawa rin siya. Ikaw na ang pumili. Sure naman na marami kang alam na masasarap na pagkain dito. Sure. As you wish, my sweetie. Sandaling tumingin si Alex sa menu. Tapos sa kanya ulit. Namula siya sa endearment ng lalaki sa kanya at napailing na lang. Kanina pa siya nito tinatawag ng ganoon, kaya pigil na pigil niya ang puso niya sa pagkabog palagi. Itigil mo na nga ang kakatawag sa akin ng ganyan. Baka isipin ng mga taong nakakarinig, magkasintahan tayo, Alex. Anya pagkuwan. I don't care. Mas mabuti na nga ganoon ang isipin nila. Pilyong ngiti ng lalaki sabay tawag sa waiter. Yes, sir. May I take your order, please? Anang waiter na lumapit. 2 order of garlic rice, beef tapa, and sunny side up eggs, with 1 black coffee, no sugar, and 1 hot choco. Also add whole wheat toast and fresh fruits. Ang dami naman ng order mo, Alex. It's okay, sweetie. No additional, sir? Tumingin ito sa kanya para siguraduhin wala na silang idadagdag pa. Ayos na ako sa order mo. Madami na nga mga yon. Okay, you hear it? Please serve ASAP. Right away, sir. Sagot ng waiter bago mabilis na umalis. Kulang kalahating oras ay dumating na ang order nila. Gaya noong una, hindi na naman magkamayaw si Alex sa pagkukwento.
Pagkatapos kumain, inihatid na siya ni Alex sa bahay nila. Thank you again, Luna. Anang binata habang nasa biyahe sila. You're welcome. Salamat din sa masarap na breakfast at kwentuhan. Nang makarating sa bahay nila, pinagbuksan siya ni Alex ng pinto ng kotse. Hinatid pa siya nito hanggang sa gate. Salamat ulit, Alex. My pleasure, Luna. Mula sa gate, natanaw niya mula sa bukas na pintuan ng bahay nila ang papa at mama niya, kasama si Patricia na kasalukuyang nakapalibot sa mesa. Mukhang nag-aalmusal pa lang ang mga ito. Lumingon siya kay Alex na nakatayo pa rin sa tabi niya. Bigla siyang nahiya sa kabaitan nito, kaya naisip niyang alokin to ng kape. Gusto mo bang pumasok muna, Alex? Tanong niya na medyo nag-aalangan. Medyo maliit nga lang ang apartment namin. Talaga? Okay lang sa akin. Oo nga, ipagtitimpla kita ng kape para hindi ka antokin pagdadrive pa uwi. Wala na ang tama ng kape kanina sa'yo. Saka pasasalamat ko na rin dahil hinatid mo ako at nilibre ng breakfast. Salamat, Luna. Sagot ni Alex habang malawak ang ngiti na sumunod sa kanya. Mukhang masaya ito na iimbitahan niya ito na magkape sa loob ng bahay nila. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng tingin ng ama niya, habang ang ina naman niya ay tumayo at sinalubong siya sa pinto. O Luna anak, mabutit na karating ka na. Sakto, sumabay ka na sa aming mag-almusal. Anang ina na napatingin kay Alex. May bisita ka pala. Opo ma, pa. Si Alex po, kaibigan ni Boss Ricky. Pagpapakilala ni Luna. Siya po yung naghatid sa akin kahapon. Si Patricia na lang po ang naabutan ko rito. Mano po papa, mano po mama. Magandang umaga po. Magalang nabati ni Alex sa mga ito. Nagulat si Luna nang yumuko at nagmano rin sa mga magulang niya si Alex. Kaawaan ka ng Diyos. Sabay na tugon ng dalawang matanda. Itinuro ng ama ni Luna ang bakanting upuan sa dining. Halika, maupo ka muna, iho. Kape. Salamat po. Sige po. Magtitimpla lang ako ng kape. Maupo ka muna riyan, Alex. Singit ni Luna. Tahimik na nagmasid si Alex sa paligid. Isang maliit na apartment niyon, ngunit punong-puno ng buhay. Ang almusal na nakahain sa mesa ay sinangag, itlog at hotdog lamang. Pero parang ang saya-saya ng pamilya ni Luna sa salo-salo sa hapag. Napatingin ito kay Luna na abalang magtimpla ng kape sa may countertop. Iho, ako nga pala si Roberto at siya naman ang asawa ko, si Amelia. Ito naman ang bunso naming anak na si Patricia. Muling pagpapakilala ng ama ni Luna at para bang sinusukat kung anong klaseng tao si Alex. Hi po, kayo po bang nagbigay ng malaking tip sa ate ko? Maraming salamat po kasi nabayaran na ang tuition fee ko at nakabayad na rin kami ng mga bills. Hindi na rin po kinailangan mag-advance ni mama sa amo niya. Tapos ang kinita ni papa kahapon, pinambili na lang niya ng maintenance niyang gamot at pagkain namin. Salamat po talaga. Walang prenong wika ni Patricia, halata ang sinseridad. Patricia? Pinandilatan ito ni Luna ng mga mata, sabay baling niya sa binata. Alex, pasensya na sa kadaldala ng kapatid ko ah. Aba, ikaw pala yun, iho. Maraming salamat ha. Malaking tulong yun sa amin. Bihira ang katulad mong tao. Ani Aling Amelia. Naku, wala po yun. Masipag lang po ang anak niyo at masinop sa trabaho. Luna anak, yung kape. Kumuha ka na rin ng plato niyo ni Alex para sabayan kaming kumain. Salamat po ma'am, pero kumain na po kami ni Luna bago ko siya ihatid. Kape na lang po ang sa akin. Sabay-sabay na tumingin ang tatlo sa binata, pati na rin kay Luna na nasa may dining na para iabot ang kapeng dala kay Alex. Salamat sa kape, Luna. Ikaw? Anitong nakangiti. Hindi na, baka di ako makatulog mamaya eh. Pasensya ka na nga pala sa kakulitan ni Patricia, Alex. Okay lang, mabait ang kapatid mo. She's very appreciative. Sabay ngiti nito at higop ng kape. Alex, iho, sa tindig at kilos mo mukhang sanay kang humarap sa tao. Madalas ka ba sa bar na pinagtatrabahuhan ni Luna? Tanong ni Mang Roberto sa binata. Hindi naman po madalas, pero dun po kami unang nagkakilala at nung nakaraang gabi lang. Natahimik sandali ang ama ni Luna. Tumingin to kay Alex, saka bahagyan tumango. Ganoon ba? Salamat nga pala sa paghatid sa anak ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo pero bilang ama, hindi ko maiwasang mag-alala dahil bago ka lang niyang nakilala. Naiintindihan ko po yun, sir. Pero wala po akong masamang intensyon kay Luna. Gusto ko lang po na makarating siya ng maayos dito. Magandang ugali yan kung ganon.
Salamat po. Pa, kung tanungin niyo naman si Alex, parang manliligaw na ni ate. Hinatid lang siya ni Kuya Alex at nagmamagandang loob lang. Natatawang sabad ni Patricia. Ikaw talagang bata ka. Hayaan mo na ang papa mo. Ayusin mo na ang sarili mo at isasabay ka na rin namin pag-alis. Late ka na. Ani naman ni Aling Amelia at saway kay Patricia. Sige na, tapos na rin kami. Sabi naman ni Mang Roberto. Mauuna na ako sa labas para palamigin ang aircon ng taxi. Alex, iho, sa susunod na tayo magkwentuhan, ha? Baka tanghaliin din ako, mahirap na, traffic sa daan, baka walang kitain. Nakipagkamay pa ang Ginoo kay Alex. Sige po, hayaan niyo po't papasyal po ulit ako rito. Tsempohan ko po nandito kayong lahat. Anang binata. Alex, hindi mo kilala si Papa. Gusto niyan kapag nangako ang isang tao tinutupad. Alam kong busy ka rin sa trabaho mo. Ani Luna na ikinangiti ni Alex. May paraan kapag gusto, anak. Hayaan mo siya. Paano ko makikilatis ang batang to? Salungat ni Mang Roberto sa kanya. Pa, hinatid lang po ako ng tao. Nakakahiya naman po. Hindi po siya umaakit ng ligaw. Lalaki ako, anak. Alam ko ang mga karakas na mga lalaki. Lalong lumawak ang ngiti ni Alex nang magdama ang kanilang mga mata ni Luna. Tapos na rin po ako magkape. Sasabay na rin po ako sa pag-alis nyo. Anito sa matanda, sabay baling sa dalaga. Luna, salamat sa masarap na kape. Next time ulit. Paalam nito. Sumabay itong lumabas kasama ang ama niya na feeling close kahit ngayon lang nagkita ang dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw at mga linggo. Walang araw na hindi siya sinusundo ni Alex. Nagpahayag ito ng damdamin sa kanya at tinutuon nito ang panliligaw sa kanya. Noong una, akala ni Luna ay nagbibiro lamang to. Ngunit isang gabi, nang dumating itong may dalang isang bungkos ng pulang rosas, napilitan siyang pumayag upang tumigil na ito sa kakulitan. Gayunpaman, malinaw ang kondisyon niyang sa bahay lamang ito manliligaw at kailangan nitong magpaalam ng maayos sa kanyang mga magulang na katagalan ay binasbasan din ng kanyang ama. Hi sweetie, for you. Malambing na ni Alex nang bisitahin nito si Luna. Day off ng dalaga. Nakaalis na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. Alex, mukhang hardin ang bahay namin sa dami ng bulaklak halos araw-araw. Tigilan mo na nga yan. Sa Kalunes ngayon, hindi ka ba pumasok sa trabaho? Baka mabigyan ka na ng memo niyan. Maliban na lang kung ikaw ang boss. Kapag tinanggal nila ako, mawawalan sila ng gwapong katiwala at empleyado. Yabang. Natatawa niyang sabi. Sa dami ng ginagastos mo, baka katumbas na yun ang sahod mo. Alam ko mapera ka, pero hindi ko naman kailangan ng mga to. Sanay ako sa simpleng buhay. Sabihin na natin na malaking kinikita mo sa trabaho, pero dapat ipunin mo na lang para sa future mo. Napansin niyang nakatitig lamang sa kanya si Alex. Swerte ng lalaking mamahalin mo. Sana ako yun, Luna. Hindi ka magsisisi. Kahit ano gagawin ko, mapasaya ka lang. Alex, ilang linggo pa lang tayong magkakilala. Huwag natin madaliin ang lahat. Hindi ko pa nga alam kung sino ka talaga eh. May family gathering kami sa susunod na buwan. Gusto kong isama ka para makilala mo ang mga magulang ko at para malaman mo na rin kung sino ako. Please come with me. Napatingin siya sa mukha ng binata. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na mas makilala ako. Hindi ko maiwasang kabahan, Alex. Nandito lang ako, Luna. Mabait ang mga magulang ko. Iniintay na lang nila ang babaeng ipapakilala ko sa kanila. Susubukan ko. Bigyan mo pa ako ng time para sa pag-ibig na inaalok mo sa akin. Salamat, Luna. Hinding-hindi ka magsisisi na mahalin ako. Kinuha nito ang kamay niya saka mabilis na hinalikan. Lihim na natuwa sa kilig si Luna dahil sa ginawa ni Alex. Tigilan mo ako sa ganyan na paglalambing mo. Umuwi ka na muna dahil maaga pa lang nandito ka na. Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay namin. May pasok din ako mamaya kaya kailangan ko pang matulog para may lakas sa trabaho. Hayaan mo sila. Pwede bang huwag ka nang pumasok ngayon, Luna? Naku, hindi pwede. Baka sisantihin ako ni Boss Ricky. Sus, akong bahala sa boss mo. Kaibigan ko yun, di ba? Oo nga pero kawawa naman ang mga katrabaho ko. Kulang pa naman ngayon ng tao sa bar. Okay. Sabi ko nga. See you tonight. Mukhang mas marami ka pang oras sa bar kaysa sa trabaho mo ah. Kung ako ang may-ari ng kumpanya nyo, matagal na kitang pinatalsik. Nagmamahal lang naman ng tao, Luna. Sus,
Sige na kasi, umuwi ka na. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Salamat, Luna. Masaya akong kasama ka palagi. Wala siyang mahagilap na salita kaya ngumiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang lalaki pasakay ng kotse nito. Nanatili si Luna sa may gate hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan ng lalaki. Ilang minuto pa siyang nakatayo roon bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kinagabihan, ganado at masayang pumasok si Luna sa trabaho. Napapangiti siya habang binabasa ang mga mensahe ni Alex sa phone niya. Isang buwan na rin itong nanliligaw sa kanya at balak na sana niya itong sagutin sa mga susunod na araw kahit hindi pa niya nakikilala ang pamilya ng lalaki. Maganda naman lahat ng pinapakita nito at malaki ang tiwala niya rito. Sabi nga nila makikilala mo ng lubos ang isang tao kapag nag-level up na ang relasyon niyo. Ngunit bigla siyang natigilan nang lumabas ang isang flash news sa telebisyon. Breaking news! Ang kilalang negosyante at CEO ng Sevilla Corp na si Alejandro Alex Sevilla ay muling naging sentro ng atensyon matapos ilabas ang pinakabagong listahan ng pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ayon sa financial reports, ang net worth ni Alex Sevilla ay tinatayang nasa bilyon-bilyong piso, dahilan upang malagpasan niya ang ilang matagal na sa industriya ng negosyo. Sa murang edad, matagumpay na pinalawak ni Alex Sevilla ang kanyang negosyo sa iba't ibang bansa. Maya-maya ay lumabas sa screen ang mga larawan ni Alex sa iba't ibang business conferences at international events. Napanganga na lang si Luna at ilang beses kumurap habang nakatitig sa telebisyon. Si Alex, isang CEO at bilyonaryo? Kaya pala ganoon na lamang siya kung gumastos. Alam ko may kaya siya sa buhay pero hindi ko naman nakalain na higit pa pala sa inaasahan ko ang buhay na meron siya. Anya sa sarili. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng pagkakataong nakasama niya si Alex. Lahat ng sandaling hindi niya ito pinansin habang buong bansa pala ang humahanga rito. Ngayon lang lubos na naunawaan ni Luna kung gaano kalaki ang mundong ginagalawan ni Alex. Parang bigla siyang nanliit. Samantala, pumasok si Alex sa loob ng bar at diretso sa counter kung saan nakapwesto si Luna. As usual, may dala siyang pagkain at bulaklak para sa dalaga. Huminto siya sandali nang makita si Luna na nakatitig sa TV. As expected, alam niyang mapapanood ng dalaga ang pag-feature sa kanya sa isang TV show. Pero mas mabuti na rin yon para wala na siyang itago pa rito. Alex, anito nang mamataan siya. Hi, sweetie. Bale walang bati niya rito sabay abot ng mga dala niya. Kinuha naman yun ni Luna. Nasa balita ka. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Luna, sorry. Sasabihin ko naman sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. Ayaw ko sana magpa-interview pero makulit ang media. Gusto ko sanang ikaw mismo makatuklas kapag kaharap mo na ang mga magulang ko. Kaso naunahan nila ako. Alex, hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero parang may mali. Walang mali, sweetheart. May mga bagay lang talaga na mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag. Kaya hinayaan lang kita na malaman mo yun mula sa telebisyon. Naisip ko rin kasi na baka hindi mo ako pansinin at lumayo ka sa akin kung sinabi ko agad sa iyo ang tunay kong pagkatao. Pero hindi ko naman inilihim sa iyo na nakakaluwag ako sa buhay. Ang mali ko lang, hindi ko sinabi agad ang tungkol sa pamilya ko at buong background namin. Sorry, Luna. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin. Hindi ba laro lang lahat ng to, Alex? Sa dami ng mayayaman at magagandang babae sa mundo ginagalawan mo, bakit ako? Tinanong ko na rin yan sa sarili ko, pero tinuturo ka ng puso ko. Mahirap kalabanin to, at huwag mong isipin na pinaglalaruan kita. Kung ano ako nung nakilala mo, yun pa rin ako. Huwag mo nang intindihin ang nalaman mo tungkol sa akin, okay? Umiling ang dalaga. Alex, langit at lupang agwat natin. Hindi ka ba nahihiya na malaman nila na ang nililigawan mo ay isang ordinaryong babae at bartender lamang sa bar na to? Hindi. Bakit ako mahihiya? Marangal ang trabahong meron ka. Huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ang mahalaga, mahal mo ako at mahal kita. At hindi mo rin kailangang maging mayaman para lang pantayan ako. Wala kang dapat na ikatakot o ikahiya, Luna. Kaya walang makakapagsabi na hindi tayo pwedeng magmahalan. Dahil lang sa magkaibang antas ng ating pamumuhay. So what? Pero, Luna, please, makinig ka lang sa akin. Hindi sa mga taong nakapaligid sa'yo.
Putol niya sa sasabihin nito. Gusto niya itong yakapin pero pinigilan niya ang sarili dahil hindi ito ang tamang oras para gawin yon. Mamaya na tayo mag-usap. Magtatrabaho muna ako, Alex. Gusto mong pag-usapan natin sa labas? Ako na bahala kay Ricky. Alex, may trabaho ako. Pwede ka munang umuwi at balikan na lang ako mamaya para mag-usap tayo. Dumadami na rin ang customer. Nakakahiya sa mga katrabaho ko kung makikipaghuntahan lang ako sa iyo habang sila nagtatrabaho. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Sige, okay. I'll see you later, Luna. Anyang itinaas pa ang kamay. Pilit niyang pinapakalma ang sitwasyon. Umalis na si Luna sa harap niya para magtrabaho. Kaya nagpunta na lamang siya sa opisina ni Ricky upang magpalipas ng oras. Alex pare, mukhang ngayon lang nalaman ni Luna kung sino ka. Sabi ni Ricky. Alam nito mula pa lang sa simula na nililigawan niya si Luna. Hindi na rin siya nagulat sa sinabi nito dahil puno ng CCTV monitor ang opisina nito. Maging ang pasilyo papuntang banyo ay kita rin sa CCTV. Kaya anumang galaw ng mga tao ay nasusubaybayan nito kahit sa madilim na area ng bar. Oo nga eh. Aaminin ko naman na sana kapag pinakilala ko siya sa mga magulang ko. Kaso naunahan ako ng isang TV show. Hindi ko naman alam na maaga nila yung ipapalabas. Mahirap yan pare. Nakita kong aura niya kanina mula sa CCTV, parang tagilid ka. Nakangiting wika ng kaibigan habang nakatitig sa isang screen kung saan nakapwesto si Luna. Drinks? Pampalakas ng loob para mamaya. Dagdag pa nito. Naglabas ng mamahaling alak ang kaibigan at iniabot kay Alex ang pinakamataas na tagay. Maayos din yan pare. Galingan mo lang. Kaso mukhang hindi pa kayo, may LQ na agad. Anito habang tinatagayan si Alex. Tumawa pa ito ng malakas. Hindi ako susuko. Nabigla lang siya sa napanood niya sa balita. That's my friend. Buo ang loob. Sira ang tuktok. Loko. Biro lang. Pinapagaan ko lang ang loob mo. Alam ko namang in love ka na sa kanya una pa lang. I-blackmail mo ba naman yung tao ng 10K sa damit mong nabasa ng alak para lang magpapansin sa kanya? Tapos ang ending, ikaw naman pala tong magtitip sa kanya ng 10K. Yun lang kasi ang way ko para makuha ang atensyon niya. Aminado naman akong in love ako sa kanya kaya gagawin ko lahat mapaibig lang siya. At tingin ko naman, nagtagumpay ka. Medyo matagal na rin dito si Luna at masasabi kong siya ang tipo ng babae na hindi basta nasisilaw sa pera. Sa totoo lang, marami nang umaarbor sa kanya rito na customer na mayayaman. Pero never nagpa-unlock si Luna. Sa'yo lang talaga dahil napakakulit mo. Tinamaan nga kasi ako, Ricky. I know, kaya nga nandito ako nakasuporta sa'yo. Pare, lakas tama ka eh. Nagkatawanan sila. Habang umiinom sila, pinapanood ni Alex sa monitor ang bawat galaw ni Luna sa bar. Hanggang sa may lalaking lumapit dito. Nakita niyang ngumiti si Luna at inabot ang order ng lalaki. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Maya-maya, lumabas si Luna ng bar counter para magdala ng ibang order sa isang table kung nasaan ang lalaking ninitian nito kanina. Napakuyom ang kanyang palad nang makita niyang hinawakan ng lalaki ang braso ni Luna. Who's that man, Ricky? Curious niyang usisa sa kaibigan sabay turo sa monitor. Yan. Si Melchor. Bad boy ng dance floor. Madalas yan dito at matagal nang kinukulit si Luna. Pero lagi namang napipigilan ng mga tauhan ko. May ilang spy nga rin pala dito sa bar. Nagpakilalang taga-NBI. May operasyon silang gagawin laban sa isang samahan na sangkot sa droga. Hinayaan ko na lang silang bantayan ng pasikreto ang mga target para makakuha sila ng ebidensya. Tulong ko na rin sa bansa. Ilang buwan na rin nilang minamatsyagad ng grupo ni Melchor. Then ko, security. Palayuin siya kay Luna. Alam mo naman palang grupo sila ng masasama. Relax. Alam ng mga tao kung gagawin. May nakatutok na mata sa grupo na yan. Paano ako marerelax kung hawak niya ang kamay ni Luna, Ricky? Maya-maya ay nawala sa monitor ang lalaki at pati si Luna ay hindi makita ni Alex. Hanggang sa makita nila sa CCTV na sumunod si Melchor kay Luna papunta sa comfort room. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Lalabas muna ako, Ricky. Hindi ako mapakali. Lalo't alam ko may mga adik at pusher sa loob ng bar mo. Sige, tatawagan ko mga tauhan ko. Alam ko naka-alerto na rin ang NBI team sa paligid. Sa loob ng bar, kasalukuyang naglalakad si Luna nang biglang may humila sa kanya sa pasilyo patungong comfort room. Madilim sa loob at maraming taong labas-pasok. Melchor, gilalas na ani Luna nang masino ang humila sa kanya.
Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Luna. Bakit ang ilap mo? Gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa'yo. Sagot ng lalaki na may kasama pang ngisi. Bitiwan mo ko, hindi ko kailangan ng pera mo. Ganon? Fine. Tingnan natin kung makakatanggi ka pa sa ituturo ko sa'yo. Ikaw na mismo hihiling sa akin na pansinin kita sa susunod. Mula sa bulsa nito ay may inilabas itong bagay at bigla siyang tinusok sa hita. Napasigaw si Luna sa sakit. Pilit siyang nagpumiglas, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang katawan at lumabaw ang kanyang paningin. Buong lakas siyang binuhat ng lalaki at dinala sa isang VIP room malapit sa comfort room. Bitiwan mo ako. Tulong! Walang lakas niyang sabi na sigurado siyang walang nakakarinig kundi si Melchor. Bago pa sila tuluyang makapasok sa loob ng VIP room, bigla niyang naramdaman ang malakas na pwersang humila sa kanya. Sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Sweetie, stay awake. Hey, Luna! Yun ang huling tinig na narinig niya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unting minulat ni Luna ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang pakiramdam at tila may makapal na ulap sa kanyang isipan. Ilang ulit siyang kumurap bago napagtantong hindi pamilyar ang silid na kanyang kinaroroonan. Malambot ang kama, tahimik ang paligid, walang malakas na musika, walang nagkakagulong tao. Nasaan ako? Pinilit niyang alalahanin ang mga naganap. Napahawak siya sa bahagi ng kanyang hita na tanda niyang tinurukan ni Melchor nang biglang bumukas ang pinto. Agad niyang nakilala ang lalaki. Gising ka na pala, Luna. Alex, nasan ako? Calm down. Safe ka na. Ligtas ka rito. Maagap na sagot nito habang inaalalayan siyang muling maupo sa kama. Anong nangyari? Nandito tayo sa penthouse ko. Uminom ka muna ng tubig saka mag-relax. You're safe here, okay? May nagturok sa akin ng kung ano, tapos nawala na ako ng malay. Paano ako napunta rito? Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Alex sabay nagkwento sa nangyari. Salamat at dumating ka. Paano mo nga pala nalaman na hinila ako at dinala ni Melchor papunta sa VIP room? Okay, calm down. Mula sa CCTV, sa opisina ni Ricky, nakita kitang sapilitang dinadala ng isang lalaki. At nalaman ko na sila pala ang matagal nang minamatyagan ng taga-NBI. Ayon kay Ricky, nasa top list sila ng mga most wanted dahil sa drugs at human trafficking. Napahawak siya sa kaniyang dibdib. Diyos ko, kung hindi ka pala dumating, baka kung ano nang ginawa sa akin ng Melchor na yun. But don't worry, nasa kulungan na sila. Sisiguraduhin kong doon na sila mabubulok. Salamat talaga, Alex. Hindi mo kailangan magpasalamat lagi, Luna. Tungkulin kong pangalagaan ka. Dinala kita rito dahil ito lang ang alam ko na safe para sa'yo. May pinahanda rin akong pagkain bago ka uminom ng gamot na binigay ng doktor kanina. Inabot ni Luna ang tubig at ininom. Ang iniisip ko ngayon ay ang pamilya ko, Alex. Baka nag-aalala na sila dahil hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Anong oras na ba? 2 o'clock na. Actually, kakaalis lang nila kaninang umaga dahil kagabi ko pa sila pinasundo sa driver ko. Hinayaan ka muna nilang magpahinga rito. Pero babalik din sila mamaya or tomorrow morning daw. Pumunta sila dito? Manghang tanong niya. Oo, Luna. Anito. Noon lang niya napansin ang suot nito. Isang gray cotton pajama pants at puting sando, nakita ang mga muscles sa braso at dibdib. Napakagatlabi si Luna at umiwas ng tingin. Aside from that, may iba ka pa bang nararamdaman? Tanong pa ni Alex na naupo sa tabi niya. Hinawakan ng kamay niya. Oo, walang tigil sa paglukso ang puso ko. Bulong niya sa isip. Luna, kinakausap kita. Wala ka na bang ibang nararamdaman? Untag nito sa pananahimik niya. Ha? Wala. Wala na, Alex. Medyo nawala na rin ang sakit ng ulo ko pagkainom ko ng tubig. Nauutal niyang sagot. Good. Kung may nararamdaman ka pa, sabihin mo lang. Huwag ka mahiyang magsabi. Sige. Sa ilang linggong panunuyo ni Alex sa kanya, naging consistent ito at aminado siyang may tugon na ang puso niya dahil hindi naman mahirap mahalin ang lalaki. Ang gusto rin niya sa binata ay kasundo nito ang pamilya niya. Sa katunayan ay palagi itong nakikipagkita sa kanyang ama para makipagkwentuhan. May dala rin laging pasalubong para kay Patricia at sa kanyang ina. Ngunit kahit wala pa ang mga bagay na yon,
Sigurado na siyang ang binata na ang matagal na niyang hinihiling sa Diyos na nais niyang makatuwang sa buhay. Kaya naisip niya ngayon na ang tamang panahon para ibigay sa lalaki ang sagot na matagal na nitong hinihintay. Saka na lang niya iisipin ang agwat ng pamumuhay nila. Alex, salamat talaga sa lahat ha. Hindi ka naging madamot sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Napakabuti mo rin. Hindi lang sa akin kundi pati sa pamilya ko. Pasensya na kung minsan na pagkakamalan kitang katulad ng ibang lalaki na habol lang ang panandali ang aliw. Tumayo si Alex sa harap niya. Tinitigan siya. Wala yan, Luna. Alam mong gagawin ko ang lahat para sa'yo dahil mahal kita. Alam ko, nakita ko na seryoso ka talaga sa akin. Impokrita ako kung sasabihin kong wala akong nararamdaman para sa'yo. Oo, noon pa lang, nang mabunggo kita sa bar at natapunan ng alak, ginulo mo na ang isip ko. Pinigilan ko lang dahil bago sa akin ang lahat. Luna, anong ibig mo sabihin? Ang totoo, masaya ako na nararamdaman ko kung gaano kasarap magmahal ng isang Alejandro Sevilla. Kaya oo, tinatanggap na kita bilang nobyo ko. Sa'yo ko ipinagkakatiwala ang puso ko. Sana hindi ka magbago, Alex. Sana ganito ka palagi sa akin at sa pamilya ko. Ngumiti si Alex. Kumikislap ang mga mata na parang may bahid ng luha. Oh my God, talaga? Oo naman, ayaw mo ba? Gustong gusto ko. I just don't know what I'm feeling right now, Luna. Salamat sa tiwala. Hindi ko to sasayangin. I love you more than anything else. I love you too, Alex. Wala kang dapat ipaliwanag. Sorry din at pinagdudahan ko ang katapatan mo sa akin. Inisip ko lang na bonus na lang na meron akong bilyonaryong kasintahan. Pero gusto kong malaman mo na mayaman ka man o magkapantay man tayo, mamahalin pa rin kita. At hindi mahalaga sa akin ang yaman mo dahil alam kong kaya mo naman magtrabaho. I know. That's why I love you. Pabulong na nito sabay upo sa harap niya. Sinapon ni Alex ang mga pisngi niya at masuyo siyang dinampian ng halik sa labi. Isang mainit na halik ang sumunod, mapusok at puno ng damdamin. Ang unang halik na hindi niya malilimutan. Nabuto lamang yon nang may kumatok sa pinto. Jeez, wrong timing. Pasok! Natatawang ani Alex. Sabay nilang pinukol ng tingin ang pinto at inaabangan kung sino ang papasok. Pagbukas ng pinto ng kwarto, isa-isang ipinasok ng mga unipormadong kababaihan ang pagkain na pinahanda ng binata. Sir Alex, ito na po ang pagkain na pinahanda niyo para kay Ma'am Luna. Anang isang may edad ng babae. Thank you. Pakiayos na lang sa mesa. Mabilis namang inayos ng mga ito ang mga yon at lumabas din agad pagkatapos. Mauubos ba nating lahat yan, Alex? Ang dami naman yan. Tanong ni Luna nang nasa hapag na silang dalawa. Mauubos natin yan. Kung hindi man, papupuntahin natin ng maaga dito si Patricia mamaya. Sagot ni Alex na nakangiti. Kailangan mo lumakas dahil next week na family gathering sa bahay. At gusto kong ipagsigawan sa lahat na natagpuan ko na ang dawan ko. At ikaw yon, sweetheart. Oo na po. Pero hindi ba ako alangan dun sa mga magulang mo? Alam mo na, di naman ako ka-level nyo. Hindi sila tumitingin sa buhay ng isang tao. Ang mahalaga sa kanila, masaya ako sa relasyong pinasok ko. Maging sila'y sabik na ding makita ka. Kaya don't worry, okay? Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. At isa pa, ngayong girlfriend na kita, hindi ka na babalik sa bar. Nakausap ko na si Ricky. Mag-hire na siya ng kapalit mo. Ano? Kailangan ko ang trabaho ko, Alex. Bakit mo naman ako pinatanggal kay boss? Calm down, baby. After na nangyari, hindi naligtas ang lugar na yun para sa'yo. Hindi na kita papayagang bumalik pa sa bar. Alex, may kapatid akong pinapaaral. Alam mo yan. No worries. May ibibigay naman akong trabaho sa'yo. Magbabakasyon ng assistant ko. I think 2 o 3 buwan ang leave niya. Kaya ikaw muna ang papalit sa kanya. At para mapalagay ang loob ko kahit na mga magulang mo. Then after that, you decide kung mag-stay ka sa company ko. Marami akong trabaho na pwedeng ibigay sa'yo. Basta wag ka nalang babalik sa bar ni Ricky, okay? Napakagatlabi na lang siya. Ano pa bang magagawa ko? Pero pwede bang mag-request? Yes, of course. Ano yun, sweetie? Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Palitan mo nga yung sando mo ng t-shirt. Kanina pa ako nadidistract sa muscles mo eh. Irap niya.
Isang malutong na halakhak ang pinakawalan ni Alex. Masanay ka na, sweetheart, because this is all yours. Namula si Luna. Yabang talaga. Maya-maya pa ay magkasalo na silang kumain ng masasarap na pagkain. Mabilis na lumipas sa mga araw, tuluyan ang bumalik ang lakas ni Luna. Naging masaya ang lahat sa kanila ni Alex, at mas lalo nitong pinatunayan ang pagmamahal sa kanya hanggang sumapit ang araw ng anibersaryo ng magulang ni Alex. Maliwanag ang buong ancestral house ng pamilya ng mga Sevilla. Nakasabit ang mga mamahaling chandelier sa mataas na kisame, at ang malawak na hardin ay puno ng mga ilaw at eleganteng dekorasyon para sa ika-30th anniversary ng mag-asawang Sevilla. Kilala ang lugar na para lamang sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Dumalo hindi lamang ang mga kamag-anak ni na Alex, kundi pati ang mga matatagal ng kasosyo sa negosyo ng kanilang pamilya, mga kilalang negosyante at matataas na personalidad sa lipunan. Habang dumarating ang iba pang mga bisita na pawang nakasuot ng mamahaling damit, hindi mapakali si Alex. Ilang taon na siyang tinutokso ng kanyang pamilya dahil siya na lamang ang walang naipapakilalang makakasama sa buhay. Kung tutuusin, madali lang yon sa dami ng babaeng gusto siya, pero ayaw niyang samantalahin ang lahat ng yon. Maya-maya, huminto ang isang sasakyan sa harap ng mansyon nila. Bumaba si Luna na nakasuot ng simple ngunit napakagandang bestida na siya mismo ang nagpagawa. Agad niya itong sinalubong at niyakap. Hi, sweetie. Napakaganda mo sa suot mo. Binigyan niya ng mabilis na halik sa labi ang dalaga. Handa ka na ba? Alex, nasa maraming tao tayo. Ano ba? Alam mo naman na kinakabahan na ako kanina pa kahit dito manghahalik ka. Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Alam ko magugustuhan ka ng mga magulang ko. Let's go! Magkahawak kamay silang pumasok sa malaking bulwagan. Napalingon ang halos lahat ng bisita nang makita sila. Agad nagkislapan ng ilaw ng mga kamera sa paligid. Lumapit sila ni Alex sa mga magulang ng binata. Mom, Dad, si Luna, my girlfriend. Siya po ang nakwento ko sa inyo before. Pakilala sa kanila ni Alex. Tahimik na napatingin sa kanila ang dalawang matanda, pero kita ang kaligayahan sa mga mata. Sa wakas, sinasabi ko na nga ba't hindi mo kami bibiguin ng iyong ama anak? Masayang sabi ni Mrs. Sevilla. Akala ko hindi na darating ang araw na to. Ang sabi ko date lang, pero tingnan mo naman, Ingrid mahal. Kasintahan na pala ng uniko iho natin ang magandang dalagang ito. Segunda naman ang ama ni Alex na may malapad ng ngiti. Sus, ikaw lang kasi ang walang tiwala sa anak mo, Rustiko. Napangiti si Alex habang nagtawanan naman ang mga tao sa paligid nila. Lumapit ang kanyang ina kay Luna at hinawakan ang mga kamay nito. Welcome sa pamilya namin, Iha. Alam ko na tamang babae ang dinala ni Alex dito at ramdam ko yun sa'yo. Salamat po, ma'am. Kiming sagot ni Luna. Anong ma'am? Daddy at mommy na rin ang itawag mo sa amin. Magiging isang pamilya na rin naman tayo. Pero sana madaliin ninyo agad ng pagbibigay sa amin ng apo, ha? Lalong lumakas ang tawanan dahil sa tinura ng ginang. Nasa mid naman si Luna at pakiramdam ni Alex ay humihingi ito ng saklolo sa kanya. Mom, hindi pa nga ako nagpo-propose ng kasal, apo ka agad. Napapakamot sa ulo na salon ni Alex sa dalaga. Nako Alejandro, doon din naman ang punta nyo kaya kailangan masanay na si Luna. Huwag po nating madaliin ang girlfriend ko, Mami. Baka matakot eh. Nakangitingan niya sabay alakbay sa nobya. Maya-maya ay nagsimula ng magsalita ang host ng event kaya nahinto ang kwentuhan nila. Nang nagsisimula na ang sayawan para sa anibersaryo, magkatabing nakatayo sina Alex at Luna sa gilid ng bulwagan. Alam mo, Luna, itong unang pagkakataon na excited akong dumalo sa family gathering. Ani Alex. Bakit naman? Dahil ikaw ang kasama ko. Niyakap niya ang dalaga at binigyan ng isang matamis na halik sa labi, hanggang narinig nila ang palakpakan at kislapan ng mga kamera sa paligid na ikinagulat nilang dalawa. Kasal na ba ang kasunod na dadaluhan namin? Hiyaw ng host na nagpapula sa pisngi ni Luna. Akala niya walang nakatingin sa kanila. Ang dami palang nakaabang sa kilos nila. Ginamit naman ni Alex ang pagkakataong yun para magsalita sa mikropono at sa harap ng mga bisita. Kasama niya roon si Luna. Magkahawak kamay sila.
Ladies and gentlemen, ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan ng dalawang taong naging inspirasyon ko sa buong buhay ko. Ang mga magulang ko. Panimula ni Alex. Napangiti ang kanyang ama at ina. Sa kanila ko natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, tagumpay o katayuan sa buhay. Nasusukat to sa pagpili sa isa't isa araw-araw. Salamat sa pagdalo sa anniversary ni na mommy at daddy. Nagpalakpakan ng mga bisita habang hindi mawala ang mga ngiti ng magulang ni Alex mula sa VIP table. But tonight, it's also my opportunity to introduce to you the person who captured my heart. For a long time, lagi niyo akong tinatanong kung kailan ako magdadala ng girlfriend. Kaya naman ngayon, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang nagpapasaya sa buhay ko. Si Luna, my beloved girlfriend. Tumingin siya sa nobya. Magkahalong kaba at tuwa ang kanyang nakita sa mga mata nito habang kumakaway sa mga taong kaharap nila na nagpapalakpakan. Parang mas naging espesyal pa ang anibersaryo natin, mahal ko. Pabirong sabi ng ama ni Alex sa asawa nito. At mukhang madadagdagan na ng miyembro ang pamilya natin. I'm so excited for them. Sagot ni Ingrid ng ngiting-ngiti. Natapos ang party na masaya ang lahat. Kung may mas masaya pa doon, walang iba kundi ang mga magulang ni Alex. 2 buwan pa ang lumipas. Lagi nang umuuwi si Alex sa bahay ng mga magulang niya kasama si Luna. Masayang kilalanin ang pamilya Sevilla. Mabait at down-to-earth ng mga ito. Masasabi ni Luna na maganda ang pagpapalaki ng mag-asawa kay Alex. Kahit mag-isa lamang itong anak, ay hindi ito pinalaking spoiled. May paggalang ang binata sa kapwa at masinop sa lahat ng bagay. Ngayon naroon sila sa mansyon ni na Alex, katatapos lang ng hapunan. Lumipat na sila sa living room para magpahinga. Maaliwalas ang salas, malamlam ang ilaw na naka-on at tahimik ang ambience. Umupo si Luna sa sofa at tinabihan siya ni Alex. Lumapit ang parents ni Alex na may dalang leather-bound photo album at umupo sa harap nila. Luna, iha, let us show you some of Alex's childhood photos. Mag-ilaw na sabi ng ina ni Alex. Here is Alex during one of his school presentations. Sabi nito na nakaturo sa isang batang Alex na nakatayo at nasa entablado. Ang confident po pala niya kahit noon pa. Bahagyang napatawa si Alex sa komento niya. Kumakamot sa ulo. I'd say I've improved since then. Anito. He was always quite focused, even as a child. Ani Ingrid. Disciplined but still a kid, of course. Segunda naman ng ama ni Alex na nakangiti. Marami pa siyang nalaman at mas nakilala pa niya ng husto ang nobyo na lalo niyang minamahal habang tumatagal. Pagkatapos ng kwentuhan, nagpaalam na sila sa dalawang matanda. Mag-ingat kayo. Panabay pa ng dalawang matanda na inihatid sila sa pinto. Bakit hindi na lang kaya kayo dito matulog? Paggabi na rin naman. Anang ina ng binata. Mom, may trabaho pa kami bukas. Saka hahanapin si Luna sa kanila. Hiniram ko lang siya kay na tito. Next time na lang po, okay? Ani Alex. Siya, sige, mag-ingat kayo. Basta next time ha. Magpaalam kayo kay Nabalae na dito kayo matutulog. Yumakap ang dalawang matanda sa kanya bago sila tuluyang umalis. Pagkaalis ni na Alex sa bahay ng mga magulang, akala ni Luna ay uuwi na sila. Ngunit sa halip, dinala siya nito sa isang napakagandang lugar sa tabi ng lawa. Ang paligid ay napapalibutan ng libu-libong fairy lights na nakasabit sa mga puno, habang ang mga puti at pulang rosas na petals ay bumubuo ng 100 patungo sa gitna ng hardin. Alex, ano to? Tanong ni Luna, bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Hindi agad sumagot si Alex. Sa halip, marahan itong hinawakan ng kamay ni Luna at naglakad sila sa gitna ng daan na puno ng mga petals. Sa bawat hakbang nila, may mga musikero sa magkabilang gilid na tumutugtog ng violin. Ang malambing na himig ay sumasabay sa malamig na hangin ng gabi, dahilan upang mas maging mahiwaga ang buong paligid. Pagdating nila sa gitna ng hardin, tumigil si Alex. Sa kanilang harapan ay may isang napakalaking hugis-pusong dekorasyon na gawa sa mga rosas at ilaw. Sa gitna nito ay nakasulat ang mga salitang, "My forever begins with you." Kinabahan si Luna at hindi mapigilang titigan ng kasintahan. Alex, alam mo ba kung bakit kita dinala rito, baby?
Dahil gusto ko maalala mo ang gabing to sa buong buhay mo. Marahang hinawakan ni Alex ang kanyang pisngi. Maraming beses kong sinubukang hanapin ng tamang salita para ilarawan kung gaano kita kamahal, Luna. Pero sa tuwing susubukan ko, pakiramdam ko kulang pa rin. Ikaw ang naging pahinga ko sa mga araw na pagod ako. Ikaw ang naging lakas ko sa mga panahong gusto ko nang sumuko. At ikaw ang dahilan kung bakit mas maganda ang bawat bukas na dumarating. Kung may isang bagay man akong sigurado sa buhay na to, yun ay ang katotohanang ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Sa hindi inaasahan, biglang lumuhod ang binata sa harapan niya habang hawak ang isang singsing na kumikislap kapag tinatamaan ng mga ilaw. Luna, will you marry me? Oo naman, Alex. Ikaw lang ang gusto ko makasama habang buhay. Walang ligoy at mabilis na sagot ni Luna. Isinuot agad ni Alex ang singsing sa kanyang daliri, hanggang sa nagsimulang magpalakpakan ang mga tao sa paligid na hindi niya namalaya na naroon pala. Kasabay niyon ay nagdiwang ang kalangitan sa isang napakagandang fireworks display. Tumugtog din ng mga paborito ni Lunang kanta ang kinuha ni Alex na musician, kaya lalong mas naging romantiko ang paligid. Isang buwan pa ang lumipas, nagpakasal na sina Alex at Luna. Di naglipat taon ay biniyayaan agad sila ng kambal na anak, kaya naman labis-labis ang galak ng magulang ni Alex, gayon din ang pamilya ni Luna. Makalipas ang 5 taon, muling nagdalang tao si Luna. Dad, gising! Mukhang manganganak na po si Mommy! Anong tinig mula sa kambal nilang anak na babae at lalaki. Napabalikwas si Alex sa higaan at kinapa ang asawa. Luna, sweetheart. Kinapa niya ito sa kanyang tabi pero wala ito, kaya kinakabahan siyang bumangon agad. Pero sandali lang yon dahil nakita niya ang asawa sa pintuan na hawak ang isang bilog na cake, habang ang kambal naman nilang anak ay may hawak na bulaklak at gifts. Happy Father's Day, sweetie. We love you. Happy Father's Day, Daddy! Sabay pa ng kambal na si Lexi at Lexter. Nakangiting lumapit ang mga ito sa kanya. Oh, what a surprise! I almost forgot it's Father's Day. I love you all too. Sinalubong niya ng halik ang asawa, saka niyakap ang mga anak. Thank you. Kayo ang dahilan ng lahat ng pagsisikap ko. At ikaw rin ang dahilan ng masayang pamilya natin. Ani Luna. And we're your source of joy and happiness, Mommy, Daddy. Masayang segunda ng kambal. Of course, babies. We love you so much. Panabay nilang sabing mag-asawa sabay yakap sa kambal. Pinagsaluhan nila ang pagkaing niluto ni Luna sa araw na yon. 8 buwan na itong buntis pero hindi nito alintana ang pagod. Mabigyan lang sila ng masarap na pagkain lagi sa hapagkainan. Simula nang ikinasal sila, ay pinahinto na niya ito sa trabaho at nanatili na lang sa bahay. Abala ito palagi sa mga anak nila at syempre sa kanya din. Masaya ang araw na yon para kay Alex habang naririnig ang tawanan ng kambal sa paligid. Wala na siyang mahihiling pa. Career, successful business, and a happy family ay nasa kanya ng lahat. Ito ang pinaka-fulfilling at pinakamasayang buhay na nagawa ko sa buong buhay ko, sweetheart. Salamat dahil sinamahan mo akong buuin yun, Luna. I love you today, tomorrow, and forever. And I love you too, my love. Kayo ng mga anak natin. Ilang linggo pa ang lumipas, isinilang ni Luna ang bunso nilang anak na isang babae. Mas lalong sumaya ang bahay at buhay nila dahil dumating ang isang bagong anghel sa kanilang pamilya. Napatunayan nilang mag-asawa na hindi yaman, katayuan, o kung sino man ang may karapatang magdikta kung sino ang dapat mong mahalin. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka, kundi sa pusong handang tumanggap, umunawa, at magmahal sa'yo ng buong buo, maging sino ka man. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.